mayroon po bang Christmas bonus yung nag-retire na, nag-lump sum, Master Jet? Salamat po. No, mayroon din po tayong similar na tanong nito na natanggap din. Ito po ang kaniyang tanong ng ating sender. Nag-retire ako last January 4, 2023. 18 months ang mode ng retirement ko. Magkakatanggap ba ako ng cash gift na 10,000 ngayong December? So ito po ay para sa mga nag-retire na sa government service na sakop po ng GSIS. Sa ngayon, wala pa pong guidelines para po dito sa bonus or cash gift na ibibigay ng GSIS to its pensioners. Pero sa episode na ito, pag-usapan po natin yung naging guidelines noong nagdaang taon, no, 2022. Kasi baka po similar lang yung magiging laman ng guidelines nila. Kaya pag-usapan natin yung last year para po magkakaroon tayo ng ideya kung ano yung nangyari noong nagdaang taon na posibleng mangyayari rin sa kanilang magiging guidelines dito sa kanilang pabonus para sa mga retired mga pensioners ngayong taong 2023. So ito nakikita po ninyo ay nasa website po ito ng GSIS, published December 1, 2022. Now last year, umabot sa 3.35 billion ang halaga ng Christmas cash gift na pinigay ng GSIS para sa kanya pong mga pensioners. Pero hindi po lahat ng pensioners ang nabigyan ng cash gift na ito last year at narito po no yung kanya pong ilan sa mga guidelines. Ayon po kang President and General Manager ng GSIS, noong nagdaang taon ay equivalent to 1 month pension yung cash gift na yan, 1 month pension, pero meron pong maximum 10,000 pesos. So kung yung pension mo ay more than 10,000, 10,000 lang yung nakuha nilang cash gift. Pero kung yung pension ay nasa 9,000, 8,000, so buo yung 8 or 9,000. No, kasi hindi siya lumagpas sa 10. 10,000 talaga yung maximum na binigay nila na cash gift noong taong 2022. At qualified dito yung mga old age and disability pensioners, no, na under RA 8291. Yung mga pensioners din under Presidential Decree number 1146 at yung mga nasa Magic 87 na pensioners na living pa, no, as of November 30, 2022. No, so yung mga, of course, yung buhay pa na mga pensioners nila as of November 30, 2022. Ito naman po yung mga hindi eligible para doon sa kanila pong cash gift last year. Nandyan po yung mga pensioners na nag-avail ng 5-year lump sum pero hindi pa nakatanggap ng kanila pong regular pension until December 31, no. So kung ikaw ay nag-avail ng 5-year lump sum tapos yung inyong regular na monthly pension ay magsisimula pa 2023, the following year, no. So hindi sila naka-avail last year. So kung ganito po yung magiging guidelines pa rin ngayong taon, no, yung mga nag-avail ng 5-year lump sum tapos hindi pa tumatanggap ng kanilang regular pension sa ngayon, wala mo nang aasahan, no, if ever pareho pa rin yung magiging guidelines. Hindi rin po eligible yung mga survivorship and dependent pensioners. Survivorship pensioners, yung mga asawa ng mga GSIS pensioners talaga na namatay na, no. So pag namatay yung pensioner, yung asawa tinatawag na survivorship pensioner. Tapos yung dependent pensioners naman ay mga anak yan, no, mga anak na namatay na GSIS member, no, na below 18, no. So sila ay hindi rin po makaka-avail sa cash gift na ito. Tapos yung mga pensioners na naging pensioner under the portability law, ito po yung pinag-combine ang SSS at GSIS contributions para umabot ng 15 years. No, sila ay hindi rin eligible for the cash gift noong nagdaang taon ha. Tapos yung mga tumatanggap ng pro rata na pension, hindi rin sila eligible. Yun na yung naging guidelines last year. So which
is there is a chance na pwedeng ganun din ang mangyayari this year. Pero hindi pa po tayo dyan sigurado kasi nga wala pang guidelines inilabas ang GSIS. And as I said kanina, yung tinatalakay natin this episode ay yung pong sa nagdaang taon para magkaroon naman po tayo ng ideya. May dagdag pa dito sa article na ito ng GSIS, no, yung mga bagong retirees mula taong 2018 hanggang 2022. So if ever ngayong taon ito, magiging 2019 to 2023 na ito, who availed of the 18-month cash payment of their basic monthly pension and immediate pension. So ito yung mga pension agad, will only receive their cash gift 5 years after their retirement. So yun po, no, yung sinasabi sa guidelines ng GSIS last year. No, so ang mangyayari dito sa nakikita natin ay 5 years after talaga ng retirement at habang tumatanggap ng regular pension, sila yung nabibigyan ng cash gift, no, base doon sa guidelines ng last year. No, so yun nga, yun po yung ideya ng naging guidelines sa nagdaang taon. No, sa ngayon ay wala pa naman pong inilabas na guidelines si GSIS as to kung sino-sino yung magiging eligible sa kanilang cash gift this year. No, wala pa po, no, kasi kung nakikita po ninyo last year December 1 po sila naglabas ng impormasyon. So ngayon ay November pa naman, kaya pwede na baka next month, no, yung magiging guidelines. Sa ngayon, tinalakay po natin yung nangyari last year para magkaroon tayo ng ideya kung ano po yung mga eligibilities noong nagdaang taon, no, para po sa mga pensioners natin na hindi na lang po aasa if ever, no, na hindi po kayo naging eligible base po sa guidelines last year. So again, this taong 2023, hinihintay natin na maglabas din ng parehong guidelines si GSIS, pareho po na article para sa ngayong taon na cash gift, para yun na po yung talagang legit na siyang magiging basis natin, no, para po sa ating susunod na episode tungkol po dito sa cash gift for GSIS pensioners. So mag-aabang po tayo and I will definitely inform you immediately pag mayroon na pong ilalabas si GSIS na guidelines for that purpose, para alam po natin, no, kung ano po yung mangyayari, kung mayroon ba tayong aasahan o wala dito po sa cash gift ng GSIS para sa mga retired personnel.